Kikita ba sa rice milling business? Lalo na kung sinong rice mill machine ang gagamitin mo? Pag-usapan natin ito sa video na to. Ayan. Ito po, una, ang sinong rice mill machine, good quality, durable, tipid sa kuryente. Ang size na machine, papakita ko sa inyo, ayan po yung size niya. Hindi ko na kailangan discuss yan. Pero itong consumption niya, ayan. Consumption ng kuryente. Meron itong 3 horsepower, yung motor at 0.3 horsepower. Equivalent sa 2.45 kilowatts. Okay, explain ko po muna. Bago kayo mag-invest sa kung anong rice milling machine, dapat alamin nyo po, nakikita ba kayo dito? At pwede ba kung kumita? Baka pang short term lang to. Kung gusto nyo pang long term, ito, para maintindihan nyo po. Dahil kung pumasok kayo sa isang negosyo, ang mahalaga po dito ay alam mo yung trend. Alam mo kung paano i-manage yung negosyo mo. Hindi pwede na pumasok ka sa isang negosyo na hindi mo pinag-aralan at hindi mo alam kung paano ito i-manage. Kadalasan po kasi sa mga new or baguhan na pumasok sa rice milling, hindi pa nila alam kung paano. Pero sa pamagitan ng mga videos natin dito sa Facebook, sa YouTube man, malaking tulong po ito dahil meron kayong matutunan na kaalaman. Kahit kunti lang. Alright. So ang sinong rice mill machine, alam naman natin gawa ito sa South Korea. Matibay, ayan ang flag ng Korea. Matibay, durable, at impeller type. Hindi po tayo gumagamit ng rubber hose. Yun. Ang capacity ng machine, kailangan natin alamin. Kaya lang, kapag ang hinahanap mo ay pangmalakihan, ibang usapan na po. Ito kasi, ang sinong rice mill machine ay pangmaliitan lang. Parang nagsisimula ka pa lang sa rice milling. Yung iba nga, bumili ng sinong rice mill machine, pangdagdag na lang nila. Meron na silang malaking machine pero gusto nila, makikiter nila yung maliit mga farmers natin. Kahit kalahating sako, pwede. Yung iba, yung mga lalaking machine kasi, dapat merong minimum. 20 kavans minimum yan para hindi ka malulugi. Dito kasi kahit kalahating sako lang, yung pupunta sa inyo para magpapamil, wala kayong, kumbaga walang lugi. Dahil di kuryente lang. Single phase lang. Hindi na kailangan ng 3-phase transformer ha. Single phase lang. Dahil nasa 5.1 horsepower lang po lahat. At 3.5 kilowatts lang po. Mahalaga po, 220 volts yung supply ng kuryente ninyo. Dahil kung bababa ito sa 220 volts, kailangan nyo na ng generator or transformer niyan. Dapat 220 volts. Kahit kuryente sa bahay ninyo, pwede na. Magpa-install lang po kayo ng 60 ampere switch breaker with size 10 gauge na wire at dalawang heavy duty na universal outlet at least 20 amperes each. Yan ho. Yun po. Pangalawa, okay, ang capacity. Explain ko sa inyo ulit. 300 to 350 kilograms per hour. Equivalent po yan sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Ibig sabihin, sa isang araw, kaya po ito mag-mill ng 60 to 80 kavans sa 10 to 12 hours a day. Yan. 60 to 80 kavans, depende po. Basta, kayang-kaya po ito mag-operate ng 10 to 12 hours a day. Ang recommendation lang po namin, kailangan magpahinga ang machine at least 15 minutes every 4 hours. Parang tao rin nagpapahinga. Next, yung drive system natin. Fully automatic. Di kuryente. Yan, plug and play lang. On, off. Yun lang. Wala nang iba kailangan i-control. Okay. Recovery rate, nasa 66% po or 65, nakalagay dito 65 pero 66% po yung pumasa sa AMTIC test natin. Minsan nga aabot siya ng 68% basta maganda po yung quality ng palay. Basta naibila dito ng maayos. Now,
explain ko naman sa inyo itong return of investment, ROI. Kailan ko ba mababawi yung investment ko dito? Siyempre, bumili ka, investment, merong puhunan eh. Kailangan kumita. Yung iba sa atin, kailangan negosyo eh, di ba? Negosyo, business-minded tayo, kaya alamin natin na kikita ba tayo o hindi. Okay, ito yung return of investment. Makikita nyo sa side ko, sa kabila, itong return of investment. Yung price of rice milling per kilo, ayan ho. Actually, nakadepende po yan sa mga probinsya eh. Iba-iba po kasi. Yung iba, nasa 4 pesos per kilo na bigas po. Yung iba naman, nasa 5 pesos na nga eh. Pero sabi ng iba, sobrang mahal naman yun. Pero yung iba, nasa 2 pesos lang eh. Yung volume, yung pangmalakihan, pwede ka makasingil kahit 2 pesos lang per kilo dahil malaki volume eh. Pero kung pangmaliitan lang, nagsisimula ka lang. Itong sa Shinong Rice Mill Machine, hindi ka mahiya na sumingil kahit 4 pesos per kilo na bigas. Dahil good quality naman po yung output na bigas. Diba? Pero itong papakita ko sa inyo, yung sample computation natin para average po siya. Actually, yung binigay namin dito is 250 per kilo. Pero depende po yan sa inyo Yung iba 350, 4 pesos. Depende po. Kasi iba-iba po yung presyo ng mga expenses sa ibang probinsya. Hindi po natin pwedeng sabihin na uniform dapat. Hindi. Ito. Ang binigay ko sa inyo is 250 per kilo. Sample lang yan Example lang natin. Okay. For example, ang singil mo sa pagpapamil ng bigas ay 250 pesos, 2 pesos and 50 centavos per kilo na bigas. Okay. Ang rice milling capacity natin, 300 to 350 kilograms per hour. Ang estimated consumable per month natin sa kuryente, estimated lang po yan 18,000 sa mga spare parts. Bumili ka ng spare parts o ano man yung mga consumable spare parts po, hindi naman ganun ka laki minsan. Average lang po yan. 18,000. Yung pangalawa po, estimated naman po na expenses natin sa pagbabayad ng kuryente consumption natin. 7,000 sa isang buwan. Per month, 7,000 yan. Next, manpower, sahod sa tao. Yung helper mo or operator or yung tagabilad ng palay. Pindi po. 10,000 yung sahod sa isang buwan ang ginastos mo. Ito yung computation. Bigay ko sa inyo yung computation. For example, 250 per kilo ng bigas. Sa 350 kilograms per hour times 8 hours. For example, 8 oras isang araw, 8 hours minimum yan. Pwede naman 5 hours, 6 hours. Depende basta 8 hours dito. Ang i-times po natin sa 30 days. Okay? Ulit, 250 times 30 or 250 times 350 kilograms per hour times 8 hours times 30 days, per month times 2 months. 2 months to sa 2 buwan. Meron kang kita na 240,000. Okay, 240,000 less po natin itong ginastos nyo na consumable spare parts. Sa 2 months, 36,000. Bayad nyo sa bill sa kuryente, 14,000. Kasi 2 months to. Manpower, sahod sa mga tauhan mo is 20,000 sa 2 months. Equivalent po yung expenses nasa 70,000. So, 240,000 i-less natin doon sa 70,000 na expenses. Kasama na po yung consumable, spare parts, electricity, at saka manpower. Ang income mo sa 2 months, ang net mo na po na income is 170,000. Ito lang po yung kagandahan. 170,000 yung income mo sa 2 months. Bad or good? Actually, ang ROI mo, 5 to 6 months, malayo na po. Basta tuloy-tuloy yung pagpapamil, operation ng machine. So, ito lang yung recommendation namin at least
magsiseparate po kayo at least 1 piso every 1 kilo sa every 1 kilo na bigas, output na bigas. For example, 2 pesos or 3 pesos or 4 pesos per kilo yung singil nyo sa per kilo na bigas, ang 1 piso na dyan ay separate mo para sa expenses like consumables per parts, bayad sa kuryente, at bayad sa tao. Ang 1 piso na yun na po yung panggalaw mo. The rest is profit mo na po yun. What if yung charge mo is 4 pesos per kilo? O, di ba? 1 piso, separate mo na. Ang 3 pesos na yun, profit mo na po yun. O, yung binigay ko sa inyo na sample is ano lang, 250 per kilo. Kahit charge natin is 3 pesos lang, 3 pesos per kilo or 350. Depende po sa inyo, kayo pong bahala. Yung iba kasi they don't mind the they don't mind the bigger profit. Okay? Ang sa kanila lang po, gusto nilang makatulong. At the same time, kumita ka, nakatulong ka pa sa kapwa mo. Di ba? So, yun lang po. Yun po ang ROI or Return of Investment dito sa Shino. Yan. Ang computation na yan po, yun po ay kinuha po namin doon po sa mga current client namin na nagsisimula na pong magnegosyo ng rice milling. Yun po ang kanilang binigay sa amin. Yan po ay average lang, 250 per kilo na bigas. What if 3 pesos per kilo or 4 pesos? Yung iba nga, sabi sa akin, 5 pesos per kilo. Okay, depende po yan. Yun po, basta positive lang po tayo. Mindset natin, pang long term, hindi pang short term. Okay? Makatulungan na sa kapwa mo, may negosyo ka na, lifetime, at the same time, maraming opportunity. Negosyo, opportunity. Yan. Maraming salamat po sa panood ng video nito. Please like and follow and subscribe my YouTube channel. Sa Facebook naman, paki-follow and likes ang aking Facebook page at ang Facebook page ng Shinong Rice Mill Machine, VAC Agricultural Machineries, at ang aking Facebook page na Ian Canillas Vlogs at Ian Arcas Canillas. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo. Tawag na sa mga interested po. Again, nagdi-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At libre na po yung installation. Meron lang po delivery fee sa Tawid Dagat from Manila. Tawag na sa aking contact number. Mag-usap po tayo. At your service. God bless everyone.